buhay ang Tiangge sa Green Hill Shopping Center sa San Juan. Dagdag attraction ang animated Christmas display na taon-taon inaabangan ng mga parokyano. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi! Mel, 2 araw nga bago magpasko, tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa mga tiyageng tulad dito sa Green Hill Shopping Center. Bagay na ikinatutuwa naman ng mga nagtitinda, marami raw sa kanila ibawi na ang mga pinuhunan at medyo malaki-laki na ang kanilang kinikita, kung kaya't ngayon pa nga lang daw ay talagang medyo merry na ang kanilang Christmas. Sa dami ng mga tao sa mall na ito sa Green Hills, hindi mo aakalain itong mga nakaraang buwan. Sunod-sunod na kalamidad ang tumama sa bansa. Sa dami ng mga bitbit na napamili ng ating mga kababayan, ang sinasabing lugmok na ekonomiya tila hindi alintana. Patunay kung gaano kahalaga sa mga Pinoy ang pagdiriwang ng masayang Pasko. Bukod sa mga karaniwang binibili tuwing Pasko tulad ng mga laruan, mga damit at kagamitan, patok daw ngayon ng mga native at Philippine products. Maging mga banyaga, ito ang isa sa mga unang-unang tinitingnan sa kanilang pagsa-shopping. Kumusta yung benta nito mga native products? Malakas naman po siya ngayon. Sino usually mga bumibili sa inyo? Mga foreigner po, mga balikbayan, yun po yung usual na bumibili. Ang magkapatid na ito, mas pinipili raw ang mga produktong gawa sa bansa. Native products at saka yung mga iba, yung mga mura lang. Bakit ito native products? Siyempre, kailangan ipatronize natin sarili natin. Hindi rin siyempre mawawala ang mga t-shirt na may temang makabayan. Ang pwestong ito sa loob ng Green Hill Shopping Center, hindi raw maubos-ubos sa mga mamimili. Dahil sa dami ng mga customer, nagtambak na raw sila ng mga supply na t-shirt para hindi maubusan. Bukod sa mga temang makabayan, patok rin ang mga t-shirt na may mukha ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sino mga bumibili? Yung mga foreigner po. Yung mga Pilipino, marami din ba? Marami rin po. Pero mas marami yung foreigner. Yung mga Pacquiao t-shirt? Mabenta po. Opo. Kahit yung ganyan yung mukha ni Pacquiao, mabenta siya. Pagsapit naman ng gabi, bukas na ang night market. Mga galing opisina naman ang dumadagsa. Kasabay ng night market ang taon ng Christmas show na patok sa mga bata. Maganda. Maganda po. Kasi po si Jesus po yung naandoon. Maganda. Enjoy. Alas 6:30 kanina nagsimula ang static display show dito sa Green Hills, o mas kilala sa tawag na COD Christmas Display. 15 minuto tumatagal ang show at inuulit ito kada 30 minuto. Alas 11 ng gabi ang huling show, kaya aabot ng 10 ang kabuang bilang ng palabas na ito. At dahil hanggang pasado alas 12 bukas ang mga tiyangge dito, isang banda naman ang magbibigay aliw sa mga nagsha-shopping hanggang sa magsara ang mga tiyangge. At syempre kung saan maraming tao, dito rin nakapwesto ang mga maliliit na kainan, barbecue stalls at mga nagbebenta ng samut-saring pagkain. Kung kaya naman na one-stop shop na nga daw ika nga itong maituturing. Ngayong gabi, Mel, ay inaasahang hanggang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw bukas ang mga tiyangge rito, o kaya naman ay hanggang merong mga tao ay patuloy daw silang bukas para sa mga mamimili. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ngayong nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, mahirap na gawing magarbo ang Noche Buena. Paano nga ba ang praktikal na paraan para makapaghanda ng masarap pero di kaanong gagastos? Yan po ang tinutukan ni PR Kanghel. Bagong graduate sa kanyang culinary course si Chef E.A. Tejada. Sanay na raw siya sa paglikha ng mga kakaibang recipe na swak sa maliit na budget. At ngayong Pasko, espesyal na Noche Buena ang nagawa niya sa halagang 500 pesos lang. Parang kailangan, hindi naman ganun kamahal yung Noche Buena. We can find alternatives like yung super mura na mga food items. Ang kanyang Noche Buena menu, delatang hamon sa kanin, pasta sardinas marinara, at dessert na buko pandan trifle. Pinakamadaling gawin ng delatang hamon, isasangag lang ang hamon sa kanin at meron ng malasang main dish. Para naman sa pasta, pagsamasamahin lang ang sibuyas, kamatis, bawang at durog na sardinas at saka gisahin. Lagyan ng asin at paminta na swak sa panlasa at pagkatapos, ibuhos na ang noodles. Ang secret lang dun sa pasta is the margarine. Margarine always makes a dish flavorful. Save the best for last naman, kaya ang dessert, espesyal na buko pandan trifle. Madali lang din gawin, lutuin sa kawali ang gulaman, palamigin sa freezer, at saka ayusin sa magandang baso. Ilagay ang gulaman, ipatong ang whipped cream, at saka ilagay ang shredded buko o buko sport. Pwedeng budburan ng pinipig para mas masarap.
Marami ng tradisyong kaakibat ng Paskong Pinoy at kabilang narito ang malapiestang Noche Buena. Pero sa panahon na nagtataas ang presyo ng mga bilihin, mahalagang maging praktikal. Importante pa rin, syempre, ang nagsasama-sama ang mga pamilya sa kanilang pagsasalo-salo. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Dalawa sa mga sektor na hinahandugan ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project ng GMA Kapuso Foundation ay ang mga batang katutubo at ang mga batang naapektuhan ng mga kalamidad. Sa aming pagdalaw sa napakalayong lalawigan ng Apayao, sila ang aming sinadya, dala ang ating espesyal na handog para sa kanila. 18 oras ang biyahe bago marating ang napakalayong lalawigan ng Apayao. Mula sa Kapitolyo, may kalayuan pa ang bayan ng Santa Marcela. Kaya madilim na nang kami ay makarating doon. Naghintay man ang matagal, mainit pa rin kaming tinanggap ng mga bata. Kaya naman iba ang saya na aming naramdaman habang pinamamahagi ang dala naming regalo. Kuya, sulit pagod, sulit. Sulit yung pagod. Iba't ibang card naman na nagpapaabot ng pasasalamat ang bumungad sa amin sa Luna Central School kung saan mahigit 300 bata ang nakatanggap ng ating pamaskong handog. On behalf of the Luna District, Luna Apayao, at kami ako Diyos Kanina. We thank you very much, GMA Kapuso. Sa Balasi Primary School sa Flora sa Apayao, isang katutubong sayaw ang isinalubong sa amin. Simple lang ang pamumuhay ng mga taga-Balasi. Simple rin ang pagdiriwang nila ng Pasko. Kung minsan walang bunutan kasi wala po silang pambili ng regalo. Kaya ang ginagawa na lang namin, short program na lang po. Tapos binibili po ako ng mga kunting merienda, ganun lang. Mapasko niya tiyanday di balayo. Pero mukhang maiiba ang Pasko ngayon na mga batang katutubong Negrito dahil tiniyak natin na bawat isa ay mayroong daraan, may pagkain at may gamit pang eskwela pa. Kumpara sa nakaraang mga Pasko, triple naman daw ang saya ng Pasko ngayon ng Hardinero Triplets. Kabilang sila sa mga mag-aaral dito sa bayan ng Puntol na tiyak ng magiging mas masaya ngayong Pasko. Halos 3,000 bata ang nakatanggap ng ating Christmas gift bags. 2,000 mag-aral naman ang nahatira natin ang bagong set na mga gamit pang eskwela. Tiyak ko na itinampok naming ulat ay kinatuwa naman din ng lahat ng ating mga donors. Kita nyo naman po kung papaano nakapagpapaligaya ang inyong donation. Maraming salamat po sa mga kaibigan nating drivers, volunteers mula sa Walter Bread at sa San Agustin Trucking Services na kasama natin sa paghatid ng regalo sa Apayao. Salamat din po sa iba pang nakiisa sa ating proyekto dyan sa nasabing lalawigan. Samantala, sa mga nais pang magpahabol ng kanilang donations, may mga bank account po ang GMA Kapuso Foundation. Para sa credit card donations naman, mag-log on sa aming website para sa detalye. Susunod! Bakbakang Pacquiao, Mayweather, malabo nang matuloy. Si Pacman hindi sang-ayon sa kondisyon ni Mayweather. Ano kaya ang reaksyon ng si Marian Rivera sa pagalis ni Mark Anthony Fernandez sa Darna? Ang patok na kanta at sayaw sa mga Christmas party, mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha mga kapuso sa mga